Hello everyone, welcome back once again guys. So these days nag-update ako mo sa YouTube ko dahil wala na, matagal nang wala update. Wala na ako kapag upload, labi na itong month of May kay nawalan mi ng kapatid na wala ako igsoon. So basta ako nang i-share dire ang akong story. Good morning everyone! Welcome back once again to my channel, Anne's Life in Dubai, here in YouTube. Madalas po ako dito dahil napaka-refreshing yung lugar. Ito, ang ganda ng paligid kasi this area is a university yan. Mga building na yan. It's RIT. Pero madalas ako dito kasi bihira lang yung tao. Nasa lilim, ayan. Kasi ngayon summer, sobrang init. So, even though it's 7:30 in the morning, mainit na talaga. Pawis na ako eh. So mag-vlog ako uli, mag-update sa account ko dahil ang tagal ko nang walang update. Ayan. So ang ganda ng lugar kaya madalas ako dito guys. Matingkad ang init ng araw. Alas 7 pa lang, alas 7:30 pero mainit na. Nagising ako mga 6:30 tapos naglakad ngayon, 7:30. So supposed to be mag-vlog sana ako nung month of May. Kasi ang tagal ko na rin walang update sa account ko guys. Before nung May, umalis pala sila. Kaya iniisip ko free ako kasi umalis sila. On leave ako guys. Pero last May 6, nawala yung kapatid ko. Pumanaw, yung bunso namin. Sobrang bigat nung month na yun. Birthday ko yung May 28 pero sobrang bigat. Nung May 6 para akong mamatay na rin. Hindi ko maintindihan. Grabe pag nawalan ka. Ngayon lang naman ako may courage na makapagsalita ng maayos. Kasi that time parang pag nahiga ako, sabi ko sa isip ko, mas okay na mamatay ako para makausap ko siya, makita ko siya. Kasi ang tagal din hindi ako nakauwi due to conflict here around Gulf. Safe naman dito guys. Kaso lang, syempre iniisip ko rin na dapat makapag-work. Iniisip ko baka madali ako doon. So maraming doubts. Kaya mas pinili ko na wag na lang umuwi. Kahit na nawala yung kapatid ko, hinayaan ko na lang na sila na lang mag-asikaso doon. May kapatid pa naman ako na 3 doon. Tapos 3 din kami sa Gulf country. Kasi wala dito andun sila sa Kuwait. Kaya nung nawala siya May 6, sobrang bigat talaga ng guys sa month na yon. Kahit pa these days, June, 1 month na siya nung June 6, sobra grabe. Pero na-realize din namin na siguro ang nakalaan na oras niya dito sa mundo is natapos na rin yung oras niya na sa mundong ito. So maganda ang area ko guys, thanks God. Matingkad kasi ang init kaya nag-shade talaga ako. Bumalik-balik na yung katawan ko kasi dati nung last month, grabe yung pinayat ko. Ako guys, nag 35 kilograms, 36. 55, 56. Supposed to be 65 ako nung mga nakaraang taon, pero kailangan ko magpababa dahil sa high cholesterol. So lagi akong nag-walking, nag-diet din, kailangan din yung pagkain na less less mga oil. Tapos less rice din. Yung mga oily, trans fats, kailangan iwasan. Ganda ng paligid ko guys, thanks God. So, balikan natin yung nangyari nung May 6. Supposed to be mag-vlog sana ako wala. Yung ko pala, yung YouTube ko, na siya, wala siyang update. Pero nakapag-update ako the other day, nakapag-vlog ako, road trip lang yun, wala nang salita, nagbibideo lang ako. Yung account ko wala na talagang pag-update. Pero ngayon guys, sana panoorin pa rin nila yung update ko. Yun na nga, nung May 6, nawala yung bunso namin due to drowning at saka napakasakit sa amin kasi bunsong lalaki. Sobra guys. But in other thoughts din, we celebrate the victory dahil God loves him. Before siya nag-dive on the water, he prayed, he led the prayer, and he surrendered to God. So that's another thing na masaya kami dahil sa kamay na siya ng Panginoon. God loves him so much, and yung pagkamatay niya is peaceful, hindi siya nag-iwan ng kakahiyan.
or anything, kahirapan. So to God be the glory, yun lang. Although ang sakit-sakit talaga sa amin, para kaming, kasi hindi naman biro pag namatayan guys, pag nawalan ka ng closed blood related siblings o relatives, lalo na siblings, siguro anak, parang panganay na anak ko yun, dahil nung baby pa siya, naghanap buhay yung papa at mama ko, pati yung panganay namin. So ako yung maiiwan, lagi siya sa kamay ko. So lagi ko siyang hawak every morning like 3 a.m. Lagi ko siya sa kamay ko dito. Teka muna guys. So yung bunso namin, yung bonding namin, so strong as magkapatid. Dahil ako yung laging maiiwan at 3 a.m., 4 a.m. So kinakarga ko siya, lagi ko siya sa kamay ko. So iniisip ko kasi pag kargahin ko siya, hindi siya iiyak. Kasi pag iiyak siya, takot ako sa, bata pa ako noon, around 10 years old. Takot ako sa, alam mo ba yung mga haka-haka sa atin, mga fairy creatures, wakwak or ano-ano. Yung payag namin sa ilalim ng kawayanan, yung kawayan. So under the bamboo tree. So takot ako na iiyak yung kapatid ko. So yun guys, pinakamasakit sa buhay namin, yung nangyari sa amin last month, last May 6 talaga yon. Nag-diving siya as his hobbies. Hobbies niya yon, nag-spur fishing, but that time, it's pure diving. So, hindi ko alam, pero nung una, hindi ko matanggap. Nag-post ako na baka sinadya nyo, conspiracy, negligence, or accident. Parang nalilito talaga ako, ang hirap tanggapin, dahil yung bonds namin na magkakapatid was very strong. Nung umuwi ako, umiyak siya, dahil masakit yung ulo niya, binigyan ko siya ng gamot, para kami magnanay. So, nakatira siya doon sa asawa niya, binibisita ko siya lagi. Umuwi ako na last 2023, pero hindi ako nakauwi ngayon, 2026, na matagal-tagal din. Sobrang sakit dahil matagal ko siyang hindi nakita at nawala siya, hindi ko na siya makikita. Siguro in the next life, afterlife. Ang hirap tanggapin ngayon, siguro mag 40 days na siya soon. Oo, ngayon yung sugat, nakakaano na kami, hinahinay na kami naka-recover. Pero kahapon, nagtawagan kami ni mama, in video call, umiyak siya. Although hindi na gaano, pero umiyak kami, naalala pa rin namin, syempre bunso namin yon. Iniisip namin sana kami mauna dahil kami ang nakakatanda, pero siya pa rin na ang nauna. Tinanggap na namin at saka syempre in Job, around 22, nakalimutan ko yung verse. Ang Panginoon ang nagbigay ng buhay, siya rin ang may karapatang bumawi. So, He's the giver of life. He is also the right one to take the life. He can give and He can take away. So, inirespeto namin ang Panginoon na siguro yung oras na yun, talagang andun lang, hanggang doon lang yung kapatid. Mahal namin kapatid. Bunso namin yung na lalaki. Napakasakit talaga. Pero, oo nga, lahat naman tayo pupunta sa afterlife. Siguro it's a matter of time lang. Nauna lang siya. At saka, iyon. Tayong lahat naman pupunta doon. So, ang ganda ng paligid na naglakad-lakad ako guys. So, yun lang. Ang story ko last May. Yung sinishare ko lang yung napakasakit na nangyari sa pamilya namin. Pumanaw yung bunso naming kapatid. So, that May, supposed to be mag-vlog sana ako dahil umalis yung amo ko. Umalis sila, on leave ako. So wala akong work. Praise God dahil mabait sila, on leave ako. Pero yun lang. Ngayon nakapag-update na, ngayon medyo okay na. So dito ako guys. Uuwi din naman ako. Ngayon na kasi mainit na. So in that area is lake. Diyan ako naglalakad. In this area, university, and then working, ano ba yan dyan? Trabahoan siguro. Maraming workers dyan. Hindi ko alam kung ano, hindi ako nakapasok dyan. So dito lang ako guys, sinishare ko lang yung buhay namin. Open book kasi kami. So ngayon, bumalik-balik na yung ano ko, taba. Bali nung May, talagang bagsak yung katawan ko. Sobrang payat ko. Hindi ako makatulog for 2 weeks. Parang hindi ko siya matanggap nung first week. Parang grabe. Pero thanks God, ngayon medyo okay na. Yun na nga sa Ecclesiastes, there's a time for everything. So yun lang guys, update ko lang sa YouTube ko. Dahil wala na akong update at saka sa buhay ko. To God be the glory, dito pa rin tayo. Hopefully next year makapagbakasyon tayo sa Pinas at mabisita ko yung mahal na kapatid sa puntod niya. So yun lang everyone, thank you so much.
Sana patuloy kayong mag-watch sa vlog ko. Alam ko naman hindi maganda mga content ngayon. Pero thanks guys for watching. Mga ka-YouTubers ko dyan. Uwi na ako guys.